Sa loob lang ng isang pumapasadang taxi dito sa Metro Manila, pwede kang mag-around the world. Tara nang makisabay sa trip ng iba't ibang agaw eksenang mga sasakyan. Buena mano! Dahil mapamahiin ang maraming Pilipino kung ano-anong mga abubot ang pinagdi-display natin. Makapasok lang ang swerte sa buhay kahit pa sa ating mga sasakyan. Ako si Jun at your service. Pero ibahin nyo ang taxi driver na si Mang Jun. Ang itinuturing niyang pampaswerte sa kanyang bawat pagpasada, hindi mga Chinese figurines. Sa halip, iba't ibang pera mula sa iba't ibang panig ng mundo na nakadisplay sa kanyang taxi. May peso, may US dollars, may yen ng Japan, rupya ng Indonesia, meron pang mga barya. Lahat ng mga ito, tunay. Naglagay nga ako ng konti dahil sabi ko magandang pan-display. So inumpisa ko doon sa maliliit tapos dumami na lang gawa nung nakikita ng mga customer. Ang taxi tuloy ni Mang Jun, parang munting money museum. Tad-tad ng pera ang kanyang dashboard, 2 pintuan sa harapan, pati manibela. Pati ang kanyang compartment, parang treasure chest. Ang mga perang ito, tip daw sa kanya ng mga pasahero niyang balikbayan at foreigner. Ang koleksyon ni Mang Jun, umaabot na ngayon ng mahigit 80 pirasong perang papel at barya. Pero confidential daw ang kabuuang halaga ng mga ito. Galing pa po ito ng Vietnam, 20,000 Vietnam. Binigay po sa akin nung isang pasero ko po. 1984 nung nagsimula si Mang Jun na mag-display ng pera sa kanyang taxi. Hindi rin daw naiwasang may nagka-interes sa mga ito. Katunayan noong 1985, nilimas ng karelyebo niyang taxi driver ang mga nakadisplay na pera sa kanyang taxi. Sabi niya sa akin, nawala daw. Yung pala, nabalitaan ko doon sa mga ano niya, na kinuha niya, pinansugal. Oo, kaya na-stop na. Ngunit nito lamang 2011, binuhay niya muli ang kanyang hobby. May technique na rin daw si Mang Jun para iwas sa mga hold-upper at iba pang may mga makakating kamay. Basta ang ginagawa ko, tinatakpan ko ng towel para hindi pagka-alanganin. Pero aminado ang bida nating taxi driver na kapag siya'y nagigipit sa kanyang mga koleksyon, kumakapit. Nagamit ko to sa tuition ng anak ko. Minsan isang araw, yung anak ko, wala akong pan-tuition. Kulang. Nagagilap ako, saan kaya? Nakakuha rin ako kahit papano. Siguro mga 4,000 na nakuha ko dyan. Sa huli, swerte raw ang mga salaping ito dahil magaan ang pasok ng kanyang pamamasada. Si Russell naman, hindi lang dinadaan sa display ang mga sasakyan. Nasa negosyo siya ng pagka-customize sa mga ito. Ilan sa kanyang mga nagawa, sasakyang may aquarium sa likod ng kotse. At ang sarili naman niyang sasakyan, dinisenyuhan ng mala Bumblebee o yung kotse sa pelikulang Transformers. Pero ang kanyang Bumblebee, naondoy. Dahil dito, nag-isip siya ng bagong disenyo. Ginawa niya ito, mala Incredible Hulk. Actually, mahilig talaga ako sa mga Transformers, Hulk, Iron Man. Tapos nakita ko nga yung Hulk. Sabi ko, ba't hindi na lang si Hulk? Total, gusto ko rin naman si Hulk. Kasi nung bata ako, yung pinapanood ko Hulk
dati, yung lumang Hulk ha. So, hanggang sa naisip ko, sabi ko, ba't hindi ko gawin yun? Dito makikitang may nakausling mga kamay ni Hulk sa hood ng kotse na tila binutas sa pagkakasuntok. May ilan pang ang marka ng kamay. Eto, minarka ko sa likod ng pencil, tapos mano-mano. Pinapalo ko siya hanggang sa mahubog ko yung parang mga daliri ni Hulk. Eto, pwede itong tanggalin. So, halimbawa, dadalhin mo siya sa show, punta ka ng car show, hindi naman pwedeng punta ka ng car show na nakakabit to. So, pwedeng malaglag or manakaw, so pwede mo siyang tanggalin. Pagbukas naman ng compartment, bubulaga si Hulk na gawa sa hinulmang fiberglass. Heto pang kakaiba, ang 4 na pintuan, pataas na bumubukas. At ang kulay green na pinta, hindi raw basta-basta. Minarmolized o yung malamarmol ang texture. Yun nga lang, dahil lowered ang forma ng kotse, kapag napapadaan sa mga hump, kinakailangang pasyete raw o patagilid ang pagtawid dito. Halos 6 na buwan daw ang iginugol ni Russell sa pagbuo kay Hulk. Humigit kumulang 100,000 piso ang kanyang nagastos. Pero sulit naman daw dahil madalas itong isali sa mga car show kung saan madalas din itong nananalo. Lahat tayo may kanya-kanyang trip. Ang mahalaga, makatulong para mas lalong humarurot at umarangkada ang biyahe ng ating buhay.